Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So sa videong ito ay ating pag-uusapan at tayo ay maki-update dito sa mga kaganapan sa ating Team Alas, itong national team ng ating bansa, kasi magkakaroon na naman ng rematch itong ating bansa, itong Team Alas kontra sa tatlo pang Southeast Asian country. Andyan yung Indonesia, yung Thailand, and yung Vietnam. So gaganapin po yung Southeast Asian V-League sa Vietnam, August 2 to 11 po yan. So more than 1 week lang po yung itatagal ng itong Grand Prix or Southeast Asian V-League. So marami ngayon ang tatanong, most especially na kasalukuyang nagaganap yung training ng Team Alas doon sa Japan, July 14 to 25. Sa tingin ba natin, or yung tanong ngayon ng mga nakarami is, kaya na bang maipanalo ng Team Alas ang laban kontra sa Vietnam or kontra dito sa Thailand at sa Indonesia? So ito yung ating sasagutin sa videong ito, kasi malaki rin naman ang ating expectation dito sa ating national team mo, especially na kung saan ay nag-level up nga yung ating kupunan dito sa ABC Cup, na historical yung pagkapanalo natin ng bronze medal. But ang sabi ng iba is ano lang daw yun, ano lang daw yung parang tsamba lang daw yung pagkapanalo natin. But for me, in my opinion, is hindi po yung tsamba, kasi nakita ko rin talaga kung paano yung pag-improve ng ating kupunan when it comes to defense and offense na dito sa paglalaro ng volleyball. So nakita natin doon yung improvement talaga, na kung saan is kaya-kaya na natin talunin yung mga matatangkad na team. Isa nga lang dito itong Australia, na kung saan dati pahirapan nating matalo ito, but ngayon is easy na lang kaya na nating talunin itong matatangkad na team ng Australia. So yun po ang isa sa mga patunay na kung saan ay malakas rin talaga. At sa nakikita ko rin dito is yung contribution rin naman ng mga bagong players dito sa Team Alas, especially itong contribution ni Gia de Guzman at itong si Rondina, si Ea Laure, and yung mga middle blockers natin. Malaki po yung kailang role na ginampanan dito sa pagpapalakas ng ating team. So but dito tayo mag-focus ngayon sa Team Vietnam. So matatalo ba ng ating Team Alas na ngayon ang Team Vietnam? So in my honest opinion dito mga kapolitika, ibibigay ko yung 70% dito sa Vietnam. Okay, and 30% lang dito sa Team Alas. Ito yung ating forecast or ating predictions din dito sa maging laro kung sa Vietnam. Bakit natin nasasabi? Andyan pa rin kasi yung kailang star player na si Tuyen at itong si T4. Ito kasi talaga yung dapat tapatan ng ating bansa. Kung kaya lagi ko nga sinasabi, even doon sa ating mga previous video, na kinakailangan natin ng matatangkad talaga rin na mga wing spiker, especially itong sila Solomon and si Lapot. Ito mga kapolitika yung maging susi para matalo, at may pantapat tayo dito sa malalakas na spiker ng Vietnam. Kasi napansin natin doon is parang focus itong Vietnam. Ito rin yung mga napapansin ng mga netizen base doon sa mga comment section, na nag-focus itong Vietnam sa talagang sa offense. Okay, dito sila sa mga offensive attack nagpo-focus. So ito yung dapat na banggain ng Team Alas, and the only way to do that is magkakaroon rin naman sana tayo ng mga matatangkad na mga players dito sa mga middle blocker. Okay na, kasi nagpe-perform naman sila, and nakikita nga natin doon na hati yung mga puntos dito sa spiker at sa middle blocker. Yun nga lang is talagang malakas itong si Tuyen and si T4, especially yung kanilang itong si Tuyen, na kung saan is talagang parang lalaki rin ang lakas. So ito yung dapat na mapastop at mablock ng Team Alas, kasi once mapastop siya ay ito yung susi para mapilayan yung Vietnam. So ganun po yun, kasi even nga si Macandil, nakita natin doon na kung saan ay sumakit rin talaga yung kanyang ulo kung paano niya mapastop or paano niya idig itong mga palo ni Tuyen. So kung may pantapat na tayo, siguro may chance tayo na maging 50-50 dito sa Vietnam. But as of now, yung nakikita ko is talagang 70% mananalo itong Vietnam, 30% lang yung Team Alas. Siguro ang tsansa natin dito sa susunod na Southeast Asian Volleyball League or dito sa Grand Prix is matatalo natin yung Indonesia.
Okay, kasi imposible naman nating matatalo itong Thailand. Dito muna tayo sa Indonesia kasi doon sa base doon sa ABC Cup ay meron nga talaga tayong tsansa na mananalo dito sa Indonesia, but ang sinasabi naman, nakikita naman natin doon na hindi pa naman talaga yun ang national team ng Indonesia. Siguro nakikita ko rin kasi yung improvement ng Team Alas. So may possibility na mananalo tayo sa Indonesia, but dito sa Vietnam at sa Thailand medyo malabo pa rin talaga. Yun ang ating nakita at ang ating honest forecast dito sa mangyayaring Southeast Asian Volleyball League. But kung matatalo natin yung Indonesia, yung national team mismo ng Indonesia, is malaking achievement na rin po yun kasi dati naman is lagi tayong natatalo ng Indonesia, most especially itong kanilang mga players dati, especially dito sa Southeast Asian, hindi naman natin pa natatalo itong Indonesia. Okay, kasi sinusubaybay natin yung mga pinaka-latest na Southeast Asian Volleyball League, hindi natin natatalo itong Indonesia, but ngayon meron talagang chance sa mga kapolitika. Okay, so dito sa Vietnam is it takes years, it takes time pa talaga para matalo natin itong malakas na team ng Vietnam. Okay, and gusto ko rin lang palang i-highlight na kung saan is doon sa ating mga comment section sa ating mga previous video ay gusto na rin talaga ng mga Pilipino na ipapaalisin itong si De Brito dito sa ating national team. So ano ang ating masabi dito mga kapolitika? Parang disadvantage po yun dito sa ating kupunan, sa ating Team Alas, kasi bakit tayo papalit-palit ng coach? Kasi sinasabi na nga natin doon na dapat dito na lang tayo mag-focus dito sa ating mga players, wag na tayong magpapalit-palit kasi nasisira yung momentum, nasisira yung mga samahan, at the same time yung chemistry, kasi dapat rin kilalanin ng coach itong kanyang mga players. Paano kung iba na naman yung coach, at sino naman daw yung ipapalit dito sa Brazilian coach na ito? Hanggang susunod na taon na lang itong si De Brito. So maybe give chance na at patapusin na lang yung kanyang contract bago siya palitan itong coach, kasi marami rin naman sa nagko-comment na kung saan ay nagagalit nga dito kay De Brito bakit tayo natatalo, and yung mga star player ng ating bansa medyo nababangko nga kasi marami ang nakakita na meron daw favoritism itong si De Brito. Okay, and gusto ko rin palang i-highlight rin itong training ng nitong Team Alas doon sa Japan, kasi maganda itong training nila mga kapolitika, kasi itong training nila is sa Japan, mabibilis rin kasi sila, baka doon mahasa yung bilis ng ating Team Alas, and at the same time yung taktika, kasi ang Japan nakikita magaling sila sa taktika, maliliit sila na players but kaya nilang maipanalo yung mga laro even sa mga 6-footers ng mga players, kasi magaling sila sa taktika and yung techniques, and at the same time yung defense nila is sobrang amazing yung defense ng Japan. Kung kaya doon nag-training itong Japan, kaya nga 'di ba natalo ng women doon sa women's, natalo ng Japan itong Brazil. Ang Brazil yan sila, historical na magagaling sila sa laro when it comes to volleyball, but natalo silang Japan kasi ang Japan mabibilis yung taktika nila. Okay, maganda ang taktika ng Japan. Kung ikukumpara mo dito sa Brazil, ang Brazil kasi is malakas sila pumalo, kasi obviously matatangkad sila and malalaking lahi, but sa taktika is mahina itong Brazil. Natatalo sila ng Japan na kung saan kaya nilang dalhin yung laro sa loob ng court. Okay, so yun lamang ang ating personal na opinion dito, na kung saan ay nagbigay tayo ng forecast dito sa maging laro ng Pilipinas kontra sa Vietnam. So 70% sa Vietnam and 30% lamang po sa Pilipinas. Kayo mga kapolitika, mananalo ba ang Team Alas dito sa Vietnam? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.